mga may hilig sa baka dyan. O eto nagpakulo tayo and then pinalamig natin. So, pinalutang lang natin yung mga extra fats, yung mga cholesterol na to. Meron pa rin naman siya matitira, pero hindi na kasing dami nung kanina. So, boil natin. Binoil ko lang to ng 3 to 4 hours. Nung medyo lumambot na, ngayon, pinalamig natin. And then, eto na. Lumutang na yung mga cholesterol niya. So, you can still enjoy your nilaga o magbulalo ka man na hindi ka masyadong tawag na ito, guilty sa pagkain na ito. Okay, so 2 kilos to niluto natin. Ayan. Alam kong ilang mga, ayan, may mga lumulutang pa. Ito yung natanggal natin. Ang dami, no? Ito yung diba? So, ang daming cholesterol na umangat. Grabe. Yan yung ipapasok mo sa katawan mo pag kumain ka mga nilaga, mga bulalo. So, mas okay na rin to. Kahit less yung flavor, at least medyo di ka masyadong kahayda din. So, you can still enjoy your nilaga and bulalo. Okay. So, gawin nyo na to. And, sana may natutunan naman kayo kahit walang kakwenta-kwenta to. Pinapakita ko. Okay. So, from this one, masyadong marami to. Hindi namin siya makakain lahat. I-divide ko to sa 2 or sa 3 portion. And then, ipipreaser ko na. And then, after nun, yun. Saka na ako magluluto kung ano yung maisipan kong luto sa kanila. As long nasa freezer siya, kaya niyan tumagal ng mga 3 months to 1 year. Basta goods yung freezer mo. -16, -14. Yan, okay na yan. So, pwede natin itong ikaldereta. Pwede tayong tawag na ito. Basta, mga dish na baka. Okay. So, yan. Cheese. O, diba? Goods.